Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong mga pahayag ni Attorney Romy Macalintal, isang veteranong election lawyer, tungkol sa impeachment ni VP Sara. In-interview siya ng DWIZ at napakaganda ang paliwanag ng veteranong abogadong ito. Para sa akin, tingin ko, pabor kay VP Sara itong pagpapaliwanag niyang ito. Okay, pakinggan natin si Attorney Macalintal. Election lawyer, Attorney Romulo Macalintal. Attorney Romy Ma, good morning. Johnny Banyes po. Live na po tayo sa DWIZ. Hello, Channel 23. Magandang umaga, Jude, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Apo, long time no see at no talk, Attorney Romy Ma ka. Yeah, kumusta sa inyo ka dyan? Apo, okay naman po. Maraming salamat sa pagkakataon kasi actually, marami po ang lumalabas na balita, anggulo, na sinasabing may kaugnayan dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero sa isang panayam, binabanggit mo na mukhang 8 senador lamang ang kinakailangan, Attorney Romy Mac, para ika ngay matapos o tama ba? Yung term na gagamitin ko, mapawalang saysay itong impeachment na ito? Yes, kasi kailangan makakuha ng 16 na boto ang sa Senado, no? Ang mga nagpo-prosecute. At saka kay Sara naman, kung makakuha naman siya ng 8, ay maaaring magbaliwala yung impeachment na laban sa kanya. Sapagkat okay, so 8 lang. Mamaya, later part of interview, may mga mababanggit na mga senador. Sino-sino yung posibleng 8. So, sigurado na. Yung 8, baka masobrahan pa nga eh. Alam mo dyan, yan ay numbers game yan. Politika yan, no? Sila mismo magkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng sarili nilang evaluation. Yung mga definition ng mga crimes dyan, yan ay depende sa magiging definition ng mga senador o ng mga kongresista. Kaya magandang abangan talaga yung nasabing impeachment na yan at magandang pag-aralang mabuti. Opo, para sa inyo ba at base na rin sa kasaysayan ng ating bansa, Attorney Romy Mac, napapanahon ba at may panahon pa ba ang dalawang kapulungan para isulong itong hakbang na ito laban sa pangalawang Pangulo, Attorney? Well, it's a matter of strategy, doon sa mga naghahain na sabi mga impeachment complaint. Para sa akin, kung isa lamang sana ang maghahain, mas mabilis yan, At lalo magiging mas mabilis kung ang mga kongresista mismo ang maghahain ng isang verified complaint. Ang ibig kong sabihin, yung 1/3, ng ating mga kongresista, kung sila ay maghahain ng isang complaint na pirmado ng at least 1/3 of all the members, yan ay wala nang iba pang deliberasyon, dire-diretso na agad yan sa Senado at magkakaroon na agad ng trial. Kaya yun ang tinitingnan ko dyan, na kung sakaling talagang gustong bilisan yan, ay maghahain na lamang yung 1/3 of the members of the House of Representatives na nasabing articles of impeachment para magsimula na agad ang trial sa Senado. Pero mukhang magiging... Okay. So, meron na pong ongoing signature drive sa Kamara. According to Ka Eric sa kanyang bubuit sa loob ng Kamara, as of yesterday, 60 congressmen na ang nakaperma sa resolusyon, yung sinasabi ni Attorney Macalintal na idiretso na. Hindi na dadaan yan sa Committee on Justice. Kasi aapurahin nila. Planado, sabi ni Senator Bato, planado. So, walang saysay yung panawagan ng Pangulong Marcos na huwag nyo nang ituloy dahil nakakaabala lang sa ating trabaho. Walang saysay yung manifesto of support ng mga kongresista. Sinusuportahan daw nila ang Pangulong Marcos, kailang sinusuway naman nila yung kanyang kagustuhan. Kung talagang kagustuhan yun, baka drama lang. Kaya, very exciting talaga ito. Makikita natin bago mag-break ang mga kongresista sa December 20, kung naiakyat na ba ang impeachment complaint sa Senado. Kontra ito, Attorney Max, sa pahayag nila kung sila mismo po ang maghahain ng impeachment complaint. Tama po ba? Dahil
maray nilang itinatanggi na nasa agenda ng Kamara ang paghahain ng impeachment laban sa pangalawang Well, yun kaya nga, marami naman ang sa kanila ang halos nagsasabi na maraming paglabag sa batas ang Vice President. Kaya kung talagang iyan ay itutuloy nila, yun ang pinakamabilis na paraan. At magkakaroon talaga sila ng panahon. At saka isa pa, iyan kahit na sino maghahain yan, kung talagang gustong bilisan ng House of Representatives, kaya din naman nilang gawin yan. Kasi hanggang mga March pa naman ang magkakaroon ng sesyon ng ating Kongreso. Although may mga pagkakataon magkakaroon pa sila ng mga adjournment. Opo, pero alam naman natin, Attorney Romy Mac, na after nitong Christmas break nila, magiging abala lang sila next year sa nalalapit na midterm elections. Oo. Kaya yun pa rin ang mga balakid dyan, Pero siyempre, tingnan lang natin kung ano pa magiging mga kaganapan. Pero maganda yung mga dynamics natin nakikita dyan. Makikita natin kung talagang may magagawa yung mga nagreklamo laban sa Vice President. Alright. Sa inyong pananaw naman, bagamat marami rin pong nagsasabi na hugas kamay or kumbagay playing safe lang ang Pangulong Marcos dito sa impeachment complaint na to, ano ang basa ninyo sa naging hakbang ng Pangulo na ika ngay siya mismo ang humikayat or nag-atas kung pwede, wag nang ituloy ng Kamara itong mga hakbang na ito dahil mas maraming problemang dapat pagtuunan ng pansin. Attorney Romy Mac. Well, siyempre, yun ang sasabihin. So, yun po ang naririnig ko rin o nababasa ko, hugas kamay ang Pangulo. Ako nung una, paniwalang-paniwala ko yung hangarin ng Pangulo na ayaw niyang magulo ang politika sa ating bansa. Kaya, humiling siya sa mga kongresista na itigil ang impeachment. Kaya lang ngayon, itong mga pangyayari ngayon, na dalawang impeachment complaint na ang naihain, may pangatlo pa, tapos inaapura na ang pag-endorse, wala na. Drama lang pala, yung hugas kamay, yung sabi ng Pangulo na huwag niyong ituloy. Hindi ng ating Pangulo, para sa akin, yun sarili niyang political strategy para lumabas na independent itong ating House of Representatives para wag masabi na ang Pangulo ay nakikialam dyan. At maganda naman ang ginagawa ng Pangulo dahil sa ginagawa niya, nagko-concentrate siya doon sa pagtulong sa mga kababayan natin na salanta ng mga ibang mga calamities natin. Kaya habang nagkakagulo sila, Ayan, speaking of pagtulong, nakakatuwa po sa mga Facebook Reels. Yung talumpati ng Pangulo na mabuti na lang, nakapagtanim tayo kaagad at nakapagtanim at nakaharvest kaagad. Ang daming Facebook Reels. Tuwan-tuwa ko nanonood yung nagtatanim ng saging na may bunga na diretso harvest. Yan, ang paningin ni Attorney Macalintal, nakafocus ang Pangulo sa pagtulong sa kababayan natin na salanta ng bagyo. Agree ba kayo dyan? Ng mga alingas-ngas tungkol sa bagay na may kinalaman si Sara, siya naman ay patuloy naman ang kanyang pagganap sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa at patuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, tama po ba, Attorney Romy Mac, na 23 lang ang senador? Oo, 23 lamang. Okay. Kaya kung titingnan mo yan, nasa 15 to number 16 na din ang kinakailangan kasi yung 2/3 niyan ay nasa 16, Opo. Kaya kailangan talaga ang 16 members para magkaroon ng conviction. Opo, para maituloy. Para maituloy yan, Bilangin. Opo. Bilangin. Go ahead, Attorney Romy. Opo. Ang sa akin lang, Opo. Sige. Opo, ang sa akin lamang po, bilangin lang natin, Kung sinong nagpahayag na Senator Subiri. Juan. Siyempre, nandiyan si Senators Go, De La Rosa. Tatlo. Tapos nagpahayag na rin po si Pro Tempore Estrada, maging si Senator Nancy Binay. 5 pa lang yung nababanggit ko, so Okay, yung sinasabing nagpahayag, yung nai-interview nila dito sa DWIC. Go, Bato, Jinggoy, Subiri, sino yung pang-5? Binay ata. Pati si
Senator Amy, na-interview din dito, pang-anim na yun si Senator Amy. Ano sa tingin nyo? Sinasabi niya, magkaibigan pa yung dalawa. Boboto itong si Senator Amy para sa acquittal ni BP Sara. So, 6 na yun. Sino pa yung ibang idadagdag natin? 6 na yun, ha? Mag-inang Bilyar. Klaro, Maka Duterte, yung mag-inang Bilyar, Cynthia and Mark. So, 6, 8 na. Aasahan natin yung magkapatid na Cayetano. Makakakuha tayo dyan ng 1 o 2. Tapos, meron pa yan si Senator Joel Villanueva. Nandyan pa si Senator Ligarda. So, 11 ang posible na boboto pabor para sa acquittal ni BP Sara. 8 lang ang kailangan. Adi, panalo ng ating BP Sara. Sige lang, bring it on. Isampan nyo na, iakyat nyo na ang impeachment complaint sa Senado para magkaalaman na